Noong July 14, sa isang panayam sa Fox News, binigyan ng ultimatum ni US President Donald Trump ang Iran. Sabi niya, lalala pa ang sitwasyon ng Iran sa susunod na linggo. Wawasakin daw niya ang mga power plant at tulay nito kung hindi ito babalik sa negosasyon. Pagkalipas ng 2 araw, naglabas ang Reuters ng isang exclusive report. Ayon sa 2 senior Iranian source at isang regional source na hindi pinangalanan, hiniling umano ng Iran sa mga Houthi sa Yemen na maghanda para isara ang daanan ng langis sa Red Sea, sa Bab el-Mandeb, sakaling atakihin ng Amerika ang mga pasilidad na nagsusupply ng kuryente sa Iran. Pero linawin natin kung ano talaga ang sinasabi ng report. Ang iniulat na hiling ay maghanda muna at maghintay. Hindi pa ito utos na isara ang daanan. Hindi agad tumugon sa Reuters ang Foreign Ministry ng Iran at spokesperson ng mga Houthi kaya wala pang pampublikong kumpirmasyon mula sa kanila. Lubhang limitado na ang pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Samantala, ginagamit ang Red Sea sa kalakalan sa pagitan ng Asia at Europa. At dahil sa digmaang ito, naging mas mahalaga rin ito sa pagluwas ng langis mula sa Saudi Arabia. Ano ang mangyayari kung pati ang rutang ito ay magiging masyadong mapanganib para sa mga barkong pangkalakalan? Sundan natin ang ruta sa mapa. Mula sa Indian Ocean, papasok ang isang barko sa Gulf of Aden. Dadaan ito sa Bab el-Mandeb, babaybay pahilaga sa Red Sea, papasok sa Suez Canal at saka lalabas sa Mediterranean Sea. Ito ang pinakamaikling rutang pandagat sa pagitan ng Europa at Asia. Ang Bab el-Mandeb ang daanan sa timog papasok sa Red Sea. Humigit kumulang 30 kilometro ang lapad nito sa pinakamakitid na bahagi at nasa isang panig nito ang Yemen. Hindi kayang pisikal na harangan ng mga Houthi ang buong Red Sea mula rito. Pero hindi rin nila kailangan gawin yon. Bago patuloy ang maharangan ng isang ruta, maaari na itong mawalan ng mga barkong pangkalakalan. Tinitimbang ng mga shipping company ang panganib sa mga tripulante, ang posibleng pagkawalan ng mga barko at kargomento, ang halaga ng insurance laban sa panganib ng digmaan at ang gastos ng pagkaantala. Kapag mas malaki na ang panganib at gastos sa pagdaan kesa sa pag-ikot sa Africa, pinipili na lang ng mga kumpanya na umiwas sa Red Sea. Gaya ng sinabi ng isang regional source sa Reuters, hindi kailangan ng sopistikadong armas para guluhin ang pagdaan ng mga barko. Hindi rin kailangang pigilan ng mga Houthi ang bawat barko. Kailangan lang nilang lumikha ng sapat na panganib para ang mga insurance company at may-ari ng barko na mismo ang magpasyang wag nang dumaan. Sa normal na sitwasyon, humigit kumulang 10% ng pandaigdigang kalakalang pandagat ang dumaraan sa rutang ito. Halos lahat ng uri ng kalakal ay dumaraan dito. Electronics, makinarya, damit, pagkain, hilaw na materyales, langis at natural gas. Iba naman ang papel ng Strait of Hormuz. Sa normal na panahon, humigit kumulang 20 milyong bariles ng langis ang dumadaan dito araw-araw. Katumbas ito ng halos 1/5 bahagi ng langis na ginagamit sa buong mundo. Dumaraan din dito ang malaking bahagi ng LNG sa pandaigdigang merkado at karamihan sa langis at gas na ito ay patungong Asia. Kakaunti lang ang alternatibo sa Hormuz. May ilang pipeline na maaaring gamitin pero limitado lang ang kaya nitong dalhin. Habang nagagambala ang Hormuz, direktang nababawasan ang supply ng langis at gas sa pandaigdigang merkado. Kapag nagambala naman ang Red Sea, mas malawak ang tinatamaan. Paglalayag ng mga barko, kalakalan at pagdating ng iba't ibang mga produkto. May alternatibong ruta sa paligid ng Africa, pero mas mahaba, mas mabagal at mas mahal ang pagdaan doon. Yan ang papel ng 2 ruta bago ang digmaan. Pero binago yun ang digmaan. Mula nang mag-umpisa ang labanan noong huling bahagi ng February, ilang beses nang bumagsak ng husto ang bilang ng mga barkong dumadaan sa Hormuz. Ayon sa US Energy Information Administration, bumaba ng halos 30% ang langis na dumadaan sa Hormuz noong unang 3 buwan ng 2026. Mula 20.4 million, naging 14.6 million na bariles na lang kada araw. Noong July 11, muling dineklara ng Iran na sarado ang Strait of Hormuz hanggang sa susunod nitong abiso. Matapos nitong tamaan ng warning shot ang isang barkong sinabi nitong dumaan sa hindi aprobadong ruta. May ilan pa rin namang nakatawid, pero lubhang mababa pa rin ang trapiko. Sa gitna nito, nakahanap naman ng alternatibong ruta ang Saudi Arabia. Meron itong pipeline na tumatawid mula sa oil field sa Silangan hanggang sa Yanbu, isang pantalan sa Red Sea. Ayon sa Reuters, humigit kumulang 70% ng energy exports ng Saudi Arabia ay inililihis na ngayon sa Yanbu.
Kayang magdala ng pipeline na ito ng hanggang 7 milyong bariles kada araw. Pero humigit kumulang 2 milyon dito ang napupunta sa mga refinery sa kanlurang bahagi ng Saudi Arabia. Kaya nasa 5 milyong bariles na lang ang maaaring ilaan para sa export. Malinaw ang direksyon nito sa datos ng US government. Habang bumababa ang langis na dumaraan sa Hormuz, tumataas naman ang dumadaan sa Bab el-Mandeb. Hindi pa ganap na nakabalik sa Red Sea ang mga container ship na umiiwas dito 2 taon na ang nakalipas. Pero dumami naman ang langis na dumadaan dito. Ginawang mapanganib ng unang krisis ang Red Sea. Pero dahil sa krisis sa Hormuz, mas naging mahalaga ang rutang ito para sa langis. Yan mismo ang dahilan kung bakit ayon sa Reuters report, ito ngayon ang gustong gamiting banta ng Iran. Talaga bang kayang takutin ng isang armadong grupo sa Yemen ang pandaigdigang kalakalan? Oo, at nagawa na nila yon. Simula noong huling bahagi ng 2023 sa kasagsagan ng digmaan sa Gaza, inatake ng mga Houthi ang mga barkong pangkalakalan sa Red Sea at kalapit na mga ruta. Ayon sa Conflict Monitoring Organization na ACLED, hindi bababa sa 176 na barko ang tinarget ng mga Houthi sa kampanyang ito. 4 na barko ang lumubog at 9 na katao ang namatay sa mga pag-atake. Nagpadala ang Amerika at mga kaalyado nito ng mga barkong pandigma, nagpabagsak ng mga missile at drone at binomba ang mga posisyon ng mga Houthi. Pero nagpatuloy pa rin ang mga pag-atake. Dahil dito, inilihis ng malalaking shipping company ang kanilang mga barko sa paligid ng Afrika at karamihan ay hindi na bumalik sa loob ng halos 2 taon. Bumaba ang dami ng langis na dumaraan sa Bab el-Mandeb. Mula sa average na 8.7 milyong bariles kada araw noong 2023, naging humigit kumulang 4 na milyon kada araw na lang sa unang 8 buwan ng 2024. Bumagsak din ang kita ng Egypt mula sa Suez Canal mula $10.25 billion noong 2023, naging halos $4 billion na lang noong sumunod na taon. Hindi kailangang talunin ng mga Houthi ang US Navy. Kailangan lang nilang gawing mas mapanganib at mas magastos ang pagdaan sa Red Sea kaysa sa pag-ikot sa Africa. Noong 2024, nagawa nila yon. Kapag umiiwas ang mga barko sa Red Sea, ang alternatibong ruta ay ang Cape of Good Hope sa pinakatimog na bahagi ng Africa. Karaniwan itong nagdaragdag ng humigit kumulang 10 hanggang 14 na araw sa biyahe, depende sa ruta at uri ng barko. Kapag mas matagal ang biyahe, mas maraming fuel ang kailangan, tumataas ang gastos sa tripulante at insurance, at nahuhuli ang pagdating ng mga kargamento. Pero may isa pa itong epekto na hindi agad napapansin. Noong nakaraang krisis, mas matagal sa biyahe ang mga container ship dahil sa pag-ikot sa Africa. Kaya mas konting barko ang available sa bawat panahon. Kapag mas konti ang available na barko pero ganun pa rin karami ang kargamentong kailangang ihatid, tumataas ang singil sa pagpapadala. At hindi lang mga rutang dumaraan sa Red Sea ang naapektuhan. Maaring tumaas ang gasto sa shipping sa iba pang ruta sa buong mundo. Kung muling magsisimula ang mga Houthi ng kampanya laban sa mga barko sa Red Sea habang limitado rin ang pagdaan sa Strait of Hormuz, palalakasin ng dalawang problemang ito ang epekto ng isa't isa. Unahin natin ang langis. Ang langis na iniluluwas mula Yanbu patungong Europa ay bumabiyahe pahilaga sa Red Sea at dumadaan sa Suez Canal. Hindi nito kailangang dumaan sa Bab el-Mandeb. Pero ang langis mula sa Yanbu na patungo sa Asia ay kailangang lumabas patimog sa Bab el-Mandeb o umikot ng napakalayo sa paligid ng Africa. At sa Asia napupunta ang karamihan sa langis mula sa Persian Gulf. Kaya hindi man maharangan ang lahat ng langis kapag naging mapanganib ang Bab el-Mandeb, tatamaan naman dito ang direktang ruta ng langis mula Yanbu patungong Asia sa panahong limitado na rin ang pangunahing ruta sa Hormuz. Maaring humaba ang biyahe ng mga oil tanker, mas tumagal bago muling maging available ang bawat barko at tumaas ang insurance laban sa panganib ng digmaan. Lahat ng ito ay magtutulak pataas sa presyo ng langis at mga produktong gawa rito. Nagsimulang bumalik ang ilang shipping company ngayong 2026 at nitong July, nagsisimula na namang ibalik ang ilang biyahe sa Red Sea at Suez Canal. Pero kapag nagsimula muli ang mga pag-atake, malamang na umatras agad ang mga kumpanyang ito. Mananatiling umiikot sa Africa ang mga barko sa pagitan ng Asia at Europa, mababawasan muli ang mga container ship na available at tataas ang gastos sa pagpapadala. Kalaunan, maaari ring tumaas ang presyo ng mga bilihin. Hindi garantisadong mangyayari ang lahat ng ito. Nakadepende ang laki ng epekto sa tindi at tagal ng kaguluhan. Pero iisa ang direksyon ng lahat ng posibleng epekto. Mas matagal na biyahe, mas kaunting barkong available at mas mataas na gastos.
Noong March 2026, nagsimulang magpaputok ng mga missile at drone ng mga Houthi patungong Israel. Pagkatapos, noong July 13, nagpaputok naman sila ng mga missile patungo sa Abha International Airport sa Saudi Arabia. Ginawa nila ito matapos akusahan ng Saudi Arabia sa pag-atake sa airport ng Sana'a. Pero ang pag-atake ay inako ng kinikilalang gobyerno ng Yemen na sinusuportahan naman ng Saudi Arabia. Ang palitang ito ng atake ang bumasag sa halos 4 na taong katahimikan sa pagitan nila. At hindi lang mga airport ang nasa panganib. Noong April, tinamaan din ng East-West pipeline ng Saudi Arabia. Ayon sa isang industry source ng Reuters, pag-atake ng Iran ang tumama sa pipeline. Sinabi naman ng Iranian Revolutionary Guard na tinarget nito ang ilang oil facility sa Yanbu gamit ang mga missile at drone. Nabawasan ng langis na dumadaloy sa pipeline pero naibalik ng Saudi Arabia ang buong kapasidad nito makalipas ang ilang araw. Mahalaga ito dahil ang panganib sa ruta ng Red Sea ay hindi lang tungkol sa mga barkong dumaraan sa Bab el-Mandeb. Ang alternatibong sistema ng Saudi Arabia para makapagluwas ng langis, ang East-West Pipeline at ang Yanbu ay maaari ring maabot ng lumalawak na labanan. Hindi ibig sabihin nito na malapit nang mawasak ang Yanbu o tuluyang mapuputol ang pipeline. Ang ibig sabihin nito, maaari ring maabala ang isa sa pinakamahalagang alternatibong ruta sa Hormuz. Matagal nang sinasabi ng Amerika at mga kaalyado nito na nagbibigay ang Iran sa mga Houthi ng armas, pondo at pagsasanay. Bagay na itinatanggi naman ng Iran. Dahil dito, madaling isipin na sumusunod lang ang mga Houthi sa mga utos ng Iran. Pero nabuo ang grupo mula sa sarili nitong digmaan sa Yemen. May sarili itong pamunuan, teritoryo, mga layunin at mga kaaway. At pangunahin sa mga yun ng Saudi Arabia. Kaya hindi tamang isipin na basta na lang sumusunod ang mga Houthi sa bawat utos ng Iran. Pero sa kasalukuyang labanan, pareho silang may dahilan para pagbantaan ng Bab el-Mandeb. Ayon sa isang source ng Reuters, may mga opisyal umano ng Iranian Revolutionary Guard sa Yemen. At sila raw ang magpapasya kung kailan sisimula ng mga pag-atake. Kung totoo ito, nangangahulugan itong mas mahigpit kaysa karaniwan ang koordinasyon ng Iran at ng mga Houthi. Pero mula lamang sa isang source ang impormasyong ito at wala pang nakakapagkumpirma dito. Ngayon, balikan natin ang banta ni Trump na atakihin ang mga power plant ng Iran. Hindi kayang tumbasan ng Iran ang lakas militar ng Amerika. Pero kaya ng Iran na palawakin ang epekto ng mga pag-atake sa kanila para hindi lang sila ang magkakaproblema kapag binomba ng Amerika ang mga power plant nila. Maaari din nila itong gawing problema ng Saudi Arabia, ng mga ekonomiya sa Asia, ng kalakalan sa Europa, ng mga shipping company at ng presyo ng langis sa mga bansang hindi kasali sa digmaan. Kung tama ang ulat, maaaring hindi na kailangang totohanin ng Iran ang bantang ito para maging mabisa. Sapat nang maunawaan ng Washington ang posibleng mangyari bago pa ito umatake. Tila ito ang mensaheng pinapadala ng Iran. Maaari niyong atakihin ang aming mga pasilidad, pero hindi lang kami ang magdurusa sa magiging epekto nito. Madadamay din ang ibang bahagi ng mundo. Dalawang makitid na daanan ang sentro ng kwentong ito. Ang Strait of Hormuz, ang pangunahing labasan ng langis at natural gas mula sa Persian Gulf at lubhang limitado na ngayon ang pagdaan dito. Ang Bab el-Mandeb naman ang daanan sa timog papasok sa Red Sea at Suez Canal. Isa sa pinakamahalagang rutang pandagat sa pagitan ng Asia at Europa at ngayon, mahalagang labasan din ng langis mula sa Saudi Arabia. Kapag naging mapanganib ang isang ruta, nakakahanap ang mundo ng ibang dadaanan. Yan ang ginagawa nito mula pa ng February. Pero kung tama ang ulat, ang pinagbabantaan ng Iran ay ang mismong alternatibong rutang ginagamit ng mundo. At yan ang kalkulasyon sa likod ng iniulat na kahilingan ng Iran sa mga Houthi sa Yemen. Hindi kailangang talunin ng mga Houthi ang mga hukbong dagat ng Amerika at ng mga kaalyado nito. Kailangan lang nilang mapaniwala ang mga gumagawa ng desisyon sa Washington, pati ang mga may-ari ng barko, insurance company at oil trader sa iba't ibang bahagi ng mundo na baka hindi naligtas ang rutang dinaraanan ngayon ng langis mula Saudi Arabia at kalakalan sa pagitan ng Asia at Europa. Kapag kumalat ang paniniwalang yon, maaaring tumaas ang gastos at presyo sa buong mundo kahit wala pang isang missile na pinapaputok. Like and subscribe.